Magandang umaga po sa ating lahat na mga kapatid. Muli po ating pasalamatan ng ating Panginoon sa muli nating pagsasama-sama sa pamamagitan po ng Telegram. Patuloy po natin isang pasalamatan na tayo patuloy niyang binibigyan ng mga pagpapalang espiritual sa araw na ito. Gagamitin po natin ng Acts Guide. A stands for adoration. Sabi po sa Jeremias chapter 32 verse 17 to 27, si Jeremias ay nanalangin, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang mahirap para sa iyo. Sa 26, at sinabi ni Yahweh kay Jeremias, Ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Tayo po'y manalangin. C stands for confession. Sabi po sa 1 John 1:8 to 10, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasa nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Sa 10, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Sa ating naman pong Thanksgiving, sabi po sa Hebrew chapter 12 verse 28, kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kaluglugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Tayo pong lahat ay manalangin. S stands for supplication. Tayo po ay dadako sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Magkakaroon po tayo ng request and petition para sa ating church. Tayo pong lahat ay manalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, muli po, salamat po Panginoon sa umagang ito, sa patuloy mong pag-iingat sa amin. Salamat po sa ginagawa mong progreso Panginoon para po sa renovation po ng aming church building Panginoon. Salamat po sa mga ginagamit mo
mga tao, kung paano po sila nagkakaisa para magtulong-tulong sa pagtatrabaho, Panginoon. Salamat din po sa mga ginagamit ng mga tao, Panginoon, para sumuporta, Panginoon, sa pagsasayos po ng bahay-sambahang ito, Panginoon, ng iyong church, Panginoon. Kaya sa umagang ito, patuloy po namin pinagpapasalamat na nawa po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, lalo na po ngayon. Napakatindi na po ang nangyayari sa mga kaguluhan, Panginoon, sa bansang Israel, Panginoon. Ba't iba na po ang nangyayari at marami na pong namamatay, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa mga nangyayari na to, Panginoon, ay patuloy pong maging matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Maging matibay kami, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng gera na to nangyayari, Panginoon. Panginoon, salamat po dahil naniniwala po kami, Panginoon, na hindi kami dapat na mag-alala, hindi kami dapat na tubuan ng takot, Panginoon, dahil alam po namin kung isa kami, Panginoon, sa iyong ililigtas, isa kami sa iyong pinangakuan, Panginoon, ay tiyak po, Panginoon, ay ililigtas mo ko at pagsasama mo kami, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Kaya hindi kami dapat mag-alala at matakot, Panginoon. Kaya, Ama, sa umagang ito, maraming pong salamat. Salamat po sa nalalapit na pagtatapos po, Panginoon, ng iyong bahay-sambahan. Nawa po, Panginoon, sa muli naming pagsasama, Panginoon, ay bagamat kami po ay naliligayahan, Panginoon, sa nagiging kaayusan ng aming church building, Panginoon. Nawa po, Panginoon, makita mo sa aming puso, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, hindi lang sa mga material na bagay, kundi kagalakan, Panginoon, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng pangunawa, Panginoon, sa mga nangyayari po ngayong kaguluhan. Kaya, Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin ng aming mga leader, Panginoon. Lalo na po ngayon, Panginoon, nang tumatay yung aming pastor, na si Pastor Doy, patuloy mong bigyan siya ng karunungan na nagmumula po sa iyo. Nawa pa, Panginoon, ikaw pong magbigay sa kanya ng wisdom, patuloy siya bigyan ng talino, Panginoon. Ganun din po sa mga bawat tumatayong leader, Panginoon. Tuloy mong pagbuklurin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Lord. Pinapasalamatan ka po namin for your faithfulness in our lives. Lord, you are our sovereign God at dahil nga po sa inyong loving kindness, care at protection, Lord, kaya po kami patuloy na nandito na nakakapakinig at nakapagsaliksik ng inyong mga salita. Lord, maraming salamat po sa provisions on the ongoing church construction at maraming salamat na rin po for gathering us here today for this Sunday service. Lord, hinihingi po namin ang presensya nyo sa oras na ito as we ask for your forgiveness for our sins. Gayon na rin po na patuloy ang sanctification sa aming mga puso. Lord, allow your Holy Spirit to be in our midst today at sa pagsisimula po nitong service through your worship, we pray, Lord, that you may be glorified from the beginning to the end. Lord, bigyan niyo po kami ng peace and may we continue to open our hearts at we pray, Lord, na tulungan niyo po kami na makapakinig sa inyong mga salita. Lord, punuin niyo rin po nawa kami ng kagalakan sa aming mga puso at make this service as a home for your glory. You are the everlasting Father, Lords of Lords, and Kings of Kings. We will continue to worship you and praise you, and we pray this in the name of the God the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.
pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awin, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sagot na sa lahat mong mga kailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa, di pangangamba sa kawalan, ang pagpala mo'y laging lahat. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitilan sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awin, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa batang. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa batang. At higit pa, sapat na sa lahat mong mga kailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa, pastor, hindi magkukulang sa kanya. At ikaw, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At ikaw, sapat na sa lahat mong mga kailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Aking pastor, hindi magkukulang sa batang. At ikaw, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa batang. At ikaw, sagot na sa lahat mong mga kailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa,
banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pasignan. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaninig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pasignan. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pasignan. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Tayo po'y manalangin. O Ama naming dakila, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang makarinig ng iyong mga salita. Salamat din po, Panginoon, sa mga patnubay mo sa aming mga buhay, sa probisyon, Panginoon, at sa pag-iingat mo sa amin. Lord, nawa sa umagang ito, nawilinisin mo po ang aming mga puso't isip at ang mga salita mo, Panginoon, na ito po ay aming maisapamuhay. Lord, gabayan mo po kami upang ang mga lakad namin, Panginoon, ay patungo lamang sa iyo. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So, nagpapatuloy po tayo, mga kapatid, sa mensaheng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang tema po ng ating taon, Possessing the Promised, ang pag-angkin sa kanyang mga pinangako. At tinatapos po natin ang ikatatlong part ng ating pong tema, God making Jesus Christ as the center in fulfilling His promises. Nakapaloob po dito ang mensaheng God's redemptive plan. Ang layunin po, bakit po natin pinag-aaralan ang mensaheng God's redemptive plan, mga kapatid, is to understand God's redemptive plan. Yan po ang layunin. Kailangan nating maunawaan, mga kapatid,
ang planong katubusan ng ating Panginoon. Ang reason po, bakit natin kailangang malaman o matutunan ang planong kaligtasan ng ating Panginoon, una po is to prevent us from doubting Him and His words, para po hindi natin siya pagdudahan, lalong-lalo na ang kanyang mga salita na siyang basihan natin ang ating pananampalataya. Pangalawa pong rason, it will give us confidence and peace in the midst of the unfavorable and evil things that are happening in this temporal world. Lalo na po ngayon sa nangyayari po sa gitnang silangan. Alam natin, 2 linggo ng giyera nagaganap po sa pagitan po ng Israel at ng teroristang Hamas. So, last Thursday po, pinaliwanag po sa atin na hindi tayo kailangang maalarma. Tayo po yung mga mananampalataya. Tayo po yung mga hinirang ng Diyos na in-enlighten niya o pinaliwanagan niya patungkol sa mga nagaganap po ngayon. Pinagpaunan niya na po ito. Buhay pang ating Panginoon ay pinagpaunan na niya ang mga sinyales. Buhay pa dito sa lupa. Okay, hindi na po namatay ang Panginoon pagkatapos niyang muling nabuhay. Ang sinasabi ko po ay nung siya po ay nabuhay dito sa lupa 2,000 years ago, ay sinabi na po ng ating Panginoon ang mga sinyales ng kanyang muling pagparito. At ito po ay karamihan po dito mga kapatid ay naganap na. At ang mga pangyayaring ito sa gitnang silangan sa lupa ng Israel ay isang malaking sinyales na ang salita ng Panginoon na ating pong kinakatigan o basihan ng ating pananampalataya ay makatotohanan. Kaya hindi po tayo naaalarma mga kapatid. Sapagkat kung hindi nangyayari ang mga inihula ng Panginoon o sinabi ng Panginoon sa mga huling araw, pwede na rin nating sabihin na hindi po kapanhi-paniwala ang banal na kasulatan. Ngunit ito po ay nagaganap. Marami po ang naaalarma, marami ang nagugulumihanan, marami ang hindi nakakaunawa o natatakot sa nangyayari. Ngunit kapatid, dahil ikaw, tayo ay mga anak ng Diyos, kanyang mga hinirang, hindi po nilingid ng Panginoon sa atin ang mga kaganapang ito. While it must remind us of the words of God or the promises of God, kailangan po hindi po ito nagiging alarming sa atin at hindi po tayo nadidistract. Nagpapatuloy po tayo mga kapatid sa pananampalataya. Nagpapatuloy tayo dahil napapatunayan natin na ang salita ng Diyos ay makatotohanan. Okay? So, pinagpapatuloy po natin yung pagtalakay dito po sa ating third timeline. Okay? The timeline of the law. From Abraham's death to Moses' death. Naglast po ito mga kapatid ng 585 years. Ganun po katagal yung timeline na to na pinag-aaralan natin. At sa timeline po na ito, may mga importante pong tao at events na kailangan po nating tutukan, na mapag-aralan, na ma-discuss para po makonekta natin, ma-reconcile natin mga kapatid yung kabuuan ng plano ng Diyos na kaligtasan mula pa nung sa panahon ni Adan papunta po sa panahon natin ngayon. Okay? Ito po yung third timeline. The timeline of the law. Ang ating focus mga kapatid dito po sa loob ng timeline na ito ay ang buhay po ni Jacob. The life of Jacob or the story of the life of Jacob. Sa timeline po na ito mga kapatid, meron po tayong 4 na istorya o buhay na pinag-aaralan. Ang istorya ni Jacob, or nauna na si Isaac, and then Jacob, and then yung anak ni Jacob na si Joseph, and then si Moses. Doon po nagtatapos to sa pagtalakay natin ng buhay ni Moses na napaka-importante sapagkat sa kanya po na i-dub
sa buhay niya na idab. Ito pong yung kabuuan ng mensahe ng third timeline, the timeline of the law. Sa panahon po ni Moses yon. Pero napaka-importanting pagdugtong-dugtungin po natin siya, pag-connect-connectahin natin siya, para maintindihan natin yung kabuuang plano ng Diyos ng kaligtasan. Okay, so let us be patient with the message of God. Huwag po tayong manghihinawa. Huwag tayong dadapuan ng katamaran o anumang mga negatibong pag-uugali o kaisipan patungkol po sa patuloy nating pagtalakay o pagkalkal ng katotohanan. Ang Diyos po natin ay pasensyoso. Ang Diyos natin ay matapat sa kanyang mga pangako. Hindi po siya tumitigil ng pagbibless sa atin. Kung paano pong ang araw ay laging sumisikat. Kung paano pong sa bawat umaga, sa bawat pagtulog natin, sa kinabukasan ay ginigising niya tayo. Tapat po ang Diyos at hindi po siya nagsasawang gumawa ng mabuti sa atin. Ganon din po tayo. Lalo na po sa setup natin ngayon, marami po tayong sacrifices. Ito pong online na ginagawa natin. Marami pong sacrifices dito. Baka maisip natin na tubuan tayo ng anumang katamaran o tubuan tayo ng anumang negatibong kaisipan patungkol po sa ginagawa natin. Huwag po mga kapatid, magtiyaga po tayo. Lagi pong mapunta tayo mga kapatid sa pagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya po'y tapat. Isipin po natin na ang buhay po natin ay lagi nakasalalay sa grasya ng Panginoon sa araw-araw. Mga bagay na hindi natin napapansin, pero kung imumulat po natin ang spiritual nating mga mata, makikita po natin that God is really faithful in fulfilling all His promises to us. Maging sa isip natin ay ordinaryo, sa pagsikat ng araw, sa pagsikat ng buwan sa gabi, pagbibigay sa atin ng hangin, pagbibigay sa atin ng tubig, lahat ng ating pangailangan para mabuhay tayo. Mga sa atin parang ordinaryo, pero kung iisipin natin mabuti, pinapakita nito ang faithfulness ng Lord. Hindi siya nagbabago. Patuloy siyang nagpapala araw-araw sa atin. Naway magbigay ito ng kasiglahan habang mataman nating pinakikinggan ang mensahe ng Panginoon kahit sa maikling panahon ng ating buhay. Okay? So review of our last message. The message last week. Ano po ang title nung message last week mga kapatid? Warning against refusing God. Isang babala sa hindi natin sa pagbabaliwala natin sa mga salita ng Diyos. Binigyan po tayo ng warning last Sunday na huwag tayong matutok sa mundo, huwag tayong matutok sa sanlibutan, huwag tayong matutok sa mga temporal na bagay, ngunit mag-focus tayo, mga kapatid, sa kung anong sinasabi ng Panginoon. Kaya ina-admonish tayo na ang pakikinig, ang paniniwala, ang pagtitiwala, ang pananampalataya, ang pagsunod sa sinabi ng Panginoon sa salita niya ay ang natatanging paraan upang magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Mapayapang buhay, makumpiyansang buhay. Iyon lang po ang magiging dahilan. Yung paniniwala at pagtalima natin sa salita ng Diyos. Di ba mo po may kanta? Trust and obey, for there's no other way to be happy in this life, to be happy in Jesus, but to trust and obey His words. So listen very carefully. Pinapaalalahanan po tayo mga kapatid. Warning against refusing God. At may tanong po yun nung linggo na sinagot natin, what if there is no second chance anymore? Paano kung wala ng pangalawang pagkakataon?
Ano po yung mga natutunan natin sa mensahe? Number 1, do not test the patience of God. Okay? Never test the patience of God. Huwag po nating itetest. Ano yung itetest sa Tagalog? Susubukan ang pasensya ng Diyos. Huwag po. Hindi po tayong sumusubok sa Diyos. Wala po tayong karapatang sumubok sa Diyos. Ang Diyos lang ang may karapatang sumubok sa atin. Pero tayo, hindi natin siya, wala tayong karapatang i-test siya. Okay? Ay, Pastor, bakit sinabi sa Malakay? Test me in this, sabi ng Lord. Test me in this. Iba po ang konteksto noon, mga kapatid. Iba po ang konteksto ng sinasabi ng Lord na test me in this. Doon po sa tithing, iba po yon. Hindi po yung iniisip natin o implikasyon ng pinag-uusapan natin na ito ang konteksto ng sinasabi ng Malakay na ang Diyos ay nakikipagsubukan. Matatalakay po natin yon sa mga susunod, pero sinasabi ko pong malinaw sa inyo na iba po ang konteksto nun. Okay? Never test the patience of God. Huwag mong susubukin ang patience ng Diyos. So do not employ the wrong thinking of, iisipin ba natin, we will take it lightly. Huwag nating isipin na I can disobey or I can sin today because tomorrow I can always repent anyway. Naku, huwag niyo pong iisipin yun, mga kapatid. Huwag kayong papadaya sa dyablo na pwede yun. Hindi po pwede yun. Huwag mong iisipin na pwede akong magkasala ngayon, pwede akong sumuway ngayon, gawin ko muna ang gusto kong gawin ngayon, dahil pwede naman akong magsisibukas. Mabait naman ang Diyos. Patatawarin naman niya ako at bibigyan niya naman ako ng pangalawang pagkakataon. Huwag na huwag kang padadaya sa impluwensya ng kaaway ng ganong kaisipan. Do not take the words of God lightly. Okay? Do not test His patience. Wala kang karapatan. Huwag mong i-twist ang salita ng Diyos sa sarili mong kagustuhan. Mabait ang Diyos, kaya patatawarin niya ako. Walang ganong sinabi ang Biblia. Hindi yun ang konteksto ng kabaitan ng Diyos, kapatid. Walang sinabi ang Diyos na magkasala ka and then bukas patatawarin kita kapag ikaw ay... Wala pong ganon. Wala pong mababasang ganon. Totoong mabait ang Diyos, totoong mapagpasensya siya, totoong mabuti siya, sa konteksto po niya, sa perspective po niya. Hindi po natin siya pasusunurin sa kung anong takbo ng isipan natin. Okay? Tayo po ang susunod sa perspektibo at sa konteksto ng Diyos kung paano niya pinapaliwanag ang kanyang mga salita. Hindi po sa pamamagitan ng pagpapaliwanag natin sa ating self-centered will. Okay? So do not test the patience of God. What if there is no second chance? Pastor, akala ko ba ang Diyos ay Diyos ng second chance, ng pangalawang pagkakataon? Yes! He is the God of second chance. In His context and in His perspective. Not in our context, not in our perspective. Huwag nating gagamitin ang salita ng Diyos sa sarili nating konteksto at sa sarili nating kagustuhan. Totoo po na ang ating Diyos ay Diyos ng second chance. Pag-aaralan natin yan mamaya. Totoo po yun. Pero hindi mo siya papasunurin sa gusto mo. Baliktad po yan. Susunod ka sa gusto niya. So listen very carefully. What if there is no second chance? Nakita po natin yan. Meron pong mga istorya sa Biblia ng katotohanan ng ating pong mensahe. Sa buhay ni Esau, na pinag-aralan natin last Sunday. Sa buhay ni Judas Iscariot,
Dahil dinadala nila ang Diyos sa kanilang konteksto at sa kanilang will, hindi mangyayari sa buhay ni Lucifer, sa buhay ni Satan. What if there is no second chance? So huwag kang papadaya sa impluensya ng kaisipan ng kaaway na maniniwala ka sa takbo ng sarili mong kagustuhan. No. The basis of our faith, the basis of truth, mga kapatid, is in the Word of God. Tayo ang magpapasakop sa salita ng Diyos. Hindi ang salita ng Diyos ang magpapasakop sa kagustuhan natin, mga kapatid. Tayo ang magpapasakop. So listen very carefully. Hindi baliktad. Huwag mong baliktarin. Hindi makikinig sa iyo ang Diyos. Makikinig ka sa Diyos. Okay? Pag nakikinig ka sa Diyos, it follows na papakinggan ka niya. Okay? Tayo ang makikinig sa Kanya. Hindi siya ang makikinig sa atin. Pero hindi tayo magsisisi pag nakikinig tayo sa Diyos at sumusunod sa Kanya. What if you will never ever find true repentance in your heart? Kagaya ng mga binanggit ko kanina. Kasi naniniwala ka sa kaisipan, sa pandarayan ng kaaway na pwede naman ako magkasala ngayon. Gagawin ko naman ang mga gusto kong gawin ngayon. Magpapakaligaya muna ako ngayon. Anyway, bukas naman, pwede naman ako mag-repent. Papakinggan naman ako ng Diyos. Mabait naman siya. Siya naman ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. No, 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 no. Hindi gagawa ang ating Diyos sa term na gusto mo. Okay? Not in your terms, but in His terms. What if? Sa ganung kaisipan, mga kapatid, paano mo nasabi na aabot ka doon sa matututunan mo ang tunay na repentance? Sasapit ka ba talaga sa totoong repentance? Matututunan mo ba talaga na bumalik sa Diyos? Sinasabi po ng katotohanan ng Biblia na hindi tayo nakakabalik sa Diyos. Hindi tayo ang nakakabalik sa Kanya. Binibigay niya ang Kanyang grasya para makabalik tayo sa Kanya. Even repentance is brought about by the grace of God. He holds our life. Hindi po tayo ang humahawak sa ating buhay. Siya po. Kaya huwag kang maniniwala na kaya mong magkasala today o pwede kang magkasala ngayon kasi makakabalik ka naman kinabukasan. Huwag mo pong paniniwalaan nyo. Yan po'y pandaraya ng kaaway. Because hindi ikaw ang naghahawak ng buhay mo. What if you will never ever find repentance in your heart? Like Esau, like Judas, like Satan, like Lucifer. Ano pang natutunan natin? Number 2, it is a dreadful thing to fall into the hands of our Almighty God. Kahindik-hindik ang kahihinatnan ng mga taong ayaw makinig, ayaw maniwala, ayaw magpasakop, ayaw sumunod sa makapangyarihang Diyos. Bakit? Sapagkat haharapin nila ang nakakatakot, ang nakakakilabot na puot ng Diyos sa mga taong ayaw makinig, ayaw maniwala, ayaw sumunod sa Kanyang mga salita. Okay? Sana po natututunan natin yon. Ang Diyos ang may hawak ng ngayon. Ang Diyos ang may hawak ng bukas. Ang Diyos ang may hawak ng walang hanggan. He is sovereign. In the present, in the future, in the everlasting. He holds everything.
Sana malinaw sa atin yon mga kapatid. Sana maliwanag sa ating isipan yun. Hindi po tayo. We cannot control our lives. We can make plans. Akala natin na execute natin yung mga plano natin. Ginagamit natin yung talino para i-orchestrate ang buhay natin. Ginagawa natin araw-araw. Akala natin, plano natin yun. Akala natin mangyayari kung ano yung mga iniisip natin. And then, darating ang intervention ng Lord. At pinapatunayan sa atin na hindi tayo ang nakapangyayari. Siya. Kaya walang nalilihim sa Kanya. Kapatid, sinong nagsabi sa iyo na malulusutan mo ang mga mata ng Diyos na nakatingin sa iyo bawat segundo ng iyong buhay? Alam ang iniisip mo, alam ang pinaplano mo, alam ang mga balak mo, alam ang bawat galaw mo, alam ang motibo mo. Sinong may sabi sa iyo na malulusutan mo ang mga mata ng Diyos? So matatakot tayo, mga kapatid. Ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. Okay? Sinabi po yan sa Proverbs. Proverbs or Psalms, hindi ako nakakasiguro. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ay papahanap natin yan mamaya kung saan ang galing yan para ma-exact natin. Pero yun pong sinasabi ng katotohanan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. At ang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, ay nakikita o natututunan sa Kanyang mga salita. Kung sino siya, kung ano ang kakayanan niya. So listen very carefully. Huwag mong babaliwalain, huwag mong hindi papansinin, huwag mong hindi pakikinggan ang payo ng Diyos na nakapaloob sa Kanyang mga salita. Sapagkat sigurado pa sa sikat ng araw, sigurado pa sa pag-ihip ng hangin na kinakailangan mo segundo, na pagsisisihan mo kung hindi ka makikinig, maniniwala, at tatalima o susunod sa Kanyang mga salita. Okay? So, Psalms 111 verse 10. Ayan pala yan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nakasulat po yan, mga kapatid. Kaya matatakot tayo sa Diyos. Isang holy fear dahil naiintindihan natin ang Kanyang mga salita at nakikilala natin siya sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. So, pastor, nakakatakot naman. Wala na palang second chance. Ang ating Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Na hindi po siya nagbabago sa Kanyang karakter na siya ay mabait, mabuti, pasensyoso, long-suffering, and He is a God of second chance. That is true. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya po, ang mensahe natin ngayon is, pakinggang mabuti, true repentance deserves a second chance. Okay? Ang ating Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Pero pakinggan natin mabuti. Sino at ano ang pinagbibigyan niya ng pangalawang pagkakataon? True repentance. Totoong pagbabago. Totoong pagtalikod. Okay? Totoong pagbalik sa Kanya. By that term, mga kapatid, ibibigay niya sa iyo ang second chance. Yun ang pag-aaralan natin. Why Jacob, why Isaac, why Rebecca ay nakaranas po sila ng second chance. Why Esau? Bakit si Esau ay hindi nakaranas ng second chance? Bakit? Yun ang pag-aaralan natin, mga kapatid. The signs of true repentance. At kailangang makita mo yan sa iyong buhay.
Nasa sayo ba ang tunay na pagbalik sa Diyos, pagtalikod sa iyong mga kasalanan, tunay na pagsisisi? Nasa iyo ba? Okay. Sasabihin ko lang muna po yung 5 puntos. Maaring hindi ko matalakay yung iba, yung mga huling puntos, sapagkat mangailangan tayo ng mas malawak na mga verses doon sa mga susunod na chapters ng buhay ni Jacob. Pero sasabihin ko po lahat ngayon kung ano yung mga puntos. Okay, the signs of true repentance. Ano mga senyales na tunay ang iyong pagsisisi, pagbabago, pagtalikod, pagbalik sa Diyos. Number 1, confession. True confession. Totoong pag-amin, totoong pagkakita, pagkaunawa na talagang nagkasala ka. Importante po yun. Doon po nagsisimula. Totoo bang nakikita mo, nararamdaman mo ang bigat ng kasalanang ginawa mo? Totoo bang sinasabi mo ito sa Diyos na ikaw ay nagkasala? Na mabigat ang puso mo, mabigat ang isipan mo, mabigat ang damdamin mo sapagkat ikaw ay nagkasala. Totoo bang nangyayari sa iyo yun? Yun ang una. True confession that you have sinned. Tandaan natin, ang Diyos ba ay Diyos ng pangalawang pagkakataon? Opo. Pero paano nakukuha ang pangalawang pagkakataon? True repentance deserves a second chance given by God. Okay? Totoong repentance. Ang senyales, number 1, confession. Hindi ko na dapat lagyan ng true kasi wala namang ibang meaning ang confession Pero may mga nagko-confess kasi na hindi totoo. Naiipit lang sila, napupos sila ng sitwasyon, kaya nasasabi nila yung kasalanan, pero hindi totoo ang confession. Confession must be true. Dapat doon magsisimula. Nakikita mo talaga, nauunawaan mo talaga, nabibigitan ka talaga dahil nakita mo ang gravity o ang tindi ng kasalanang ginawa mo. Okay? Doon nagsisimula ang lahat. Binigyan ka ng grasya ng Lord na makita mo ang tindi ng ginawa mong kasalanan. Confession, number 1. Number 2, pagkatapos mong i-confess ang iyong kasalanan, merong proseso na ibibigay ang Diyos para ibalik ka sa dating magandang kalagayan mo ng relationship mo sa Kanya. Okay? Hindi naman sasabihin na, kinonfess mo na ngayon, okay na. Ayos na, magsaya ka na, okay na. No. Walang ganong istorya na nababasa natin sa banal na kasulatan. Laging dumadaan ang isang taong nag-confess o nakakita ng kanyang kasalanan sa isang proseso kung saan hinuhubog siyang pabalik ng Diyos sa isang magandang pakikipagrelasyon sa Kanya. Okay? So, kung proseso yan mga kapatid, ang susunod na senyales ay you will listen carefully. Listening to the instruction sa proseso kung paano maibabalik ang nasirang o nabahirang pakikipagrelasyon mo sa Diyos at sa mga taong nasaktan mo. Okay? Listening to the instruction. Kapaloob doon, believing and trusting to the instruction para maging maayos ang proseso na gagawin ng Diyos sa pagbabalik mo. Okay?
Yun ang pangalawang senyales. Makinig kang mabuti, kapatid. Yun ang pangalawang senyales. Una, totoong confession. Pangalawa, listening to the instruction. Makinig kang mabuti sa instruction. Huwag kang sasablay sa instruction. Marami na po akong na-counsel, mga kapatid. Kina-counsel ko sila ng taon, 3 years, 4 years. At nakita kong pagbabago sapagkat nakikinig sila sa proseso. Okay? Hindi ko po masasabi kung sino-sino sila. Pero meron po akong mga witness. Ang asawa ko, ang mga kaibigan ko. May mga witness ako na nagtatagumpay sila dahil totoo ang kanilang confession, inaamin lang kanilang pagkakamali, at nakikinig sila sa instruction para maisaayos ang problema ang kinapalooban nila. At ngayon ay matagumpay na. Pero serious po ito. Hindi po ito isang upuan. Years and years of struggles, of listening and doing and sacrificing. Pagharap dun sa mga consequences. Pero dumarating po mga kapatid because they are listening to the instruction. Sinusunod nila yung process. Dumarating po sa katagumpayan. I am confident. Sure po ako na tama ang salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? So, yun po yung number 2, listening to the instruction. Number 3, hindi po natatapos sa pakikinig lang ng instruction. Hindi mo po pakikinggan lang, tapos babaliwalayin mo. No. You must obey the process wholeheartedly, not half-hearted. Okay? Pasang ang hirap-hirap naman. Remember, gusto mong makabalik doon sa dati mong kalagayan sa Lord. Remember, God is giving you what? Second chance. What if there is no second chance? Remember that. So, you must obey the process not half-heartedly, but wholeheartedly, buong puso. Naniniwala ka na ito lang ang paraan, kaya gagawin mo. Gagawin mo ng buong puso. Susunod ka ng buong puso doon sa instruction. Okay? Later on, makikita natin yun kung paano sinunod yun ni Jacob. Nagkamali si Jacob. Totoong nagkamali siya, pero sumunod siya sa process. At napakahirap ng process, pero sumunod siya. Yun ang gusto nating makita natin sa ating sarili. Susunod tayo wholeheartedly sa proseso na ginagawa ng Panginoon. Okay? Number 4. Accepting and facing the consequences of the confessed sin. Okay. Inamin mo na nagkasala ka. Nakita mo ang bigat ng kasalanan mo. Naunawaan mo na ang ginawa mo ay pagkakasala. Kasunod nun, ipapaalam sa iyo ng Diyos na may katumbas na consequence ang kasalanang ginawa mo. Kapatid, kailangan mong tanggapin na nagkasala ka at merong bunga ang iyong kasalanan. Kailangan mong tanggapin yon. Accept that. And harapin mo. Face whatever the consequences that entails doon po sa kasalanang ginawa mo. Huwag mo itatanggi. Huwag mo i-refuse. Ganun po ang ginawa ni Jacob. Tinanggap niyang lahat. Hinarap niyang lahat. At sa bandang huli, sabi doon, he wrestled with God. At nagtagumpay siya sapagkat tinanggap niya at hinarap lahat ng consequences sa buhay niya. Nagkasala siya, yes! Pero tinanggap niya at hinarap ang lahat ng consequences ng kanyang nagawang kasalanan. Mahirap, yes. Matagal, yes.
pero darating ka sa dulo ng pagtatagumpay at yun ang masarap na buhay. Sapagkat kung hindi mo tatanggapin at haharapin ang consequences, lagi ka lang susundan at patuloy na madadagdagan at mababaon ka, malulunod ka sa kahindik-hindik na puot ng Diyos. Okay? Because the consequences, if you will not accept it and you will not face it, will haunt you for the rest of your life and even in eternity. Okay? So listen very carefully, my dear brethren. Mahal ka ng Diyos. Kaya pinapaunawa niya sa iyong katotohanan. And then number 5, we will close with this. Bago natin talakayin yung iba. Number 5. Yes, merong consequences. Yes, tinanggap mo. Yes, hinaharap mo yung consequences. But number 5, listen very carefully. Cling to the promised restoration of God. Cling to that. Cling to the promised life, good life, after you have faced the consequences. Okay? Huwag ka rin masyadong mag-self-pity. Okay? Na parang wala nang mangyayari. Ang buhay mo ay puro pagharap na lang sa consequence. No. Hindi ganun ang salita ng Lord. Ang salita ng Lord, kung tunay ang iyong repentance, tunay kang nagbabago, tunay ang iyong confession, tunay kang nakikinig, tunay ang iyong pagsunod, tunay ang iyong pag-accept at pagharap sa consequence, may pangakong Lord. May pangako siya. Cling to that. Kagaya ng ginawa ni Jacob. Cling to that promise. Huwag kang bibitaw sa pangako. Yun ang gawin mong lakas para magtagumpay ka sa lahat ng consequence ng kasalanang ginawa mo. Yun ang gamitin mong motivation na sa dulo ng laban na ito ay ibibigay sa iyo ng Diyos ang katagumpayan at ang buhay na ganap at kasiyasiya. Cling to the promise of God. He will restore you. But have a true repentance. By that term, ibibigay sa iyo ng Panginoon, ibibigay sa iyo ng Diyos ang second chance na hinihingi mo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya. Napakabuti po niya sa atin. Hindi po siya nagkakait ng karunungan. Hindi po siya nagkakait ng wisdom. Para maging kalakasan natin upang maharap natin kung anuman ang problema, struggles na nilalagay ng sanlibutan sa ating mga buhay. Pasalamatan po natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo po aming Ama. Naniniwala po kami ay inyong hinirang sapagkat ipinapaliwanag niyo po sa amin ang lahat ng katotohanan upang maibigay mo po sa amin yung pinapangako mo pong buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Inaamin po namin na kami po'y mahina, nagkakamali, nagkakasala, madalas na hindi pumapansin sa iyo, madalas na umiiwan sa iyo, madalas na isinasantabi ka, aming Ama. Ngunit, salamat Lord, nakikialam ka sa aming mga buhay. Kinukulit mo kami. At sa pamamagitan nun, Ama, natututo po kami. Sa pamamagitan nun, aming Ama, nakikilala ka namin. Kung hindi dahil sa awa mo, sa iyong grasya, sa iyong intervention, saan kami pupulutin? Malulublob lang kami sa sanlibutan. But Lord, you are true to your promises sa iyong mga hinirang.
Kaya kami nakapagpapatuloy. Salamat Ama, salamat po. Wala po kaming maibalik na kung ano man, because everything is yours. Kundi yung makatotohanang kaisipan at puso na nagnanais magbalik at magbigay sa iyo ng papuri at pagsamba. Salamat po aming Ama. Tinataas namin ang lahat ng kapasalamatan, papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Standing in all of your grace, setting my feet for your praise, entering into your presence, to behold your face to face. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Itaas po natin ang ating Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son,
Muli po ibigay natin sa ating Diyos ang lahat ng kapasalamatan at damhin po natin ang kapayapaan na dulot ng kanyang mga salita. Magandang umaga pong muli sa ating lahat mga kapatid.